Treasure Hunting Weekend mga katiats. Narito kami ngayon sa ating katiats, isa sa ating subscriber. Meron siyang ipa-detect mismo sa kanyang bakuran ng kanyang bahay. Ang kwento dito kung bakit nakapag-isip siya na ito ipa-detect, dahil meron daw pumuntang dalawang grupo na treasure hunter sa kanyang bahay at sabi ay nasa loob ng kanyang bakuran ang item. At ang mga marker nito ay medyo malayo-layo kaya hindi niya napapansin. Okay, so kasama ko ang The Pendulum Man saka Invisible. Ito ay aming pagtulong-tulungan. At ang ating mga ngayon sa ating mga katiats, itong ating i-recommend ay ang paghanap ng mga mababaw lamang na mga item. Huwag na tayong mag-ambisyon ng mga bunker. Alam nyo na ang panganib na dulot ng mga bunker. Malalim yan, magastos. Basta't kapag maghukay kayo ng bunker, aabutin ng 1 million ang gastos nyo. Hindi nyo yan mamamalayan kasi hindi naman yan diretso or direktang gagastos ka ng 1 million. Aabutin ka niyan ng isang taon. And then pag total mo ay aabot na pala sa 1 million ang gastos mo at ang dami mo ng utang. Dahil lamang sa treasure bunker. Kaya ang aking pinapakita ngayon ay ang paghanap na lamang ng mga mababaw na pagkabaon, 2 meters hanggang 5 meters. Kung malaliman hanggang 7 lang tayo, 7 meters lang tayo. At lampas sa 10, wag na. Kasi kapag lalampas na sa 10, hindi na yan giveaway. Yan na yung mga big deposit which is malalim at mapanganib dahil merong mga booby traps. Sa booby traps tayo mapanganib dyan eh. Ganyan dahil sa ating hindi tayo kontento sa maliit lamang. Ito muna ang step number 1 lang muna tayo. Unang hakbang lang muna, which is paghanap ng mga quick deposit at mga giveaways. The Pendulum Man at ang kanyang formidable pendulum ay ang lakas. Ang tinuro ng mga nag-resurvey dyan ay medyo lihis, hindi talaga tinuro nila ang kanilang na-detect. Ngayon alam na ni Katiats kung saan. Kaya savings niya lang ito. Tsaka niya raw hukayin yan kapag maganda ang tiyempo. Invisible Man. Ayan o. Dowsing ni Invisible o. Diyan pa rin. Kaya malamang na mayroon talagang nakabaon dyan. Dalawang gamit na yan. Okay, ito pangatlo. Homemade locator. Diyan binabase yung bago pa nagawa yung mga AKS, meron na tayo niyan sa Pilipinas. Yung mga ganyan, umiikot. Nilalagyan ng bala. So kung hinahanap nyo ay 22 carats, ibala nyo ay 22 carats. Kasi yun ang hanapin niya. Dapat alam natin ang carats ng mga Japanese gold. Para yun ang ibabala natin dyan. Ngayon, subukan natin to. AKS electronic locator. Kung iikot pa rin doon. At mamaya gagamit tayo ng accumeter. Iikot nga siya. Meron ngang something dyan. Yan bilis. Kaya ito habang nag-prepare si Invisible Man ang kanyang accumeter. Itong accumeter na to, mayroong history to. Kaya kahit ganyan lang yan. Pero may history yan sa may-ari. May-ari niyan ay Korean. Nakakuha kaya umuwi na at iniwan ito. At ang nakuha niya ay giveaway. Yung may lalim lang na 4 meters. Diyan epektibo ang mga accumeter.
At itong gagaya nito, Nocta Macro Geotech LED system, abot din yan sa 5 meters maximum. Ayan, merong detection kaya iniikutan ko, pero hindi siya ginto. Mamaya atin pisilin yung identification button sa gilid niyan. Kikita dyan kung metal o ginto. Ngayon ang problema kasi sa gold bars ay nilalagay ang iba sa drums at saka ammunition box, kaya ang madetect ay metal. Kaya kung merong metal, hukayin pa rin natin yan kahit hindi ginto yung mag-display dyan. So ito, tingnan natin, no. Switch natin yung ID button. Ayan, full blast yung metallic, pero yung kanyang pag-identify ay iron. So kapag iron ay pwedeng treasure at pwedeng minerals, ganyan lang yan. Pero ang maganda kasi malakas, so metal yan, something metallic ang nakabound dyan. Okay, so eto, maganda na tayo. Tusok-tusok muna tayo ng mga copy rods. Yan yung makalumang mga gamit. 4 na pangtusok. Yan. Ang accumulator detector din yan. Ang maganda dyan kasi tinutusok talaga. Ibig sabihin, medyo malalim-lalim ang madetect niya kumpara sa mga handheld detectors. Kasi tinusok na nagka-connect na yan sa ground. Pero ang natagpuan yan ng may-ari niyan ay giveaway. Giveaway pero gold bars pa rin. Koreano, umuwi na sa Korea. Itong accumulator, ito ay US made. Made in USA ito, kaya meron siyang garantisado siya, merong guarantee. Garantisadong gamit. Kasi ano ba to 1990s pa to na binili ng may-ari na original. Ito'y iniwan lang sa amin, pinahiram bali, pero hindi na yun babalik. Masaya na ang buhay. So yan, kapag silver, that is precious metal. Kapag yellow, gold yan kapag yellow. Pero meron siyang degrees kung gaano kadami. Blue ay tubig pa rin. Red is iron. At puti ay wala. Inert. Sabi nga ni accumulator man ay inert. Ayan, so merong konting precious. Kaya ulitin natin. So, bali 5 gamit na yata at positive ang digging spot na yan. Kaya pwede talaga na merong something na nakabound dyan. At sana yan na yung inahanap ng mga treasure hunter dyan na pumunta. Hanggang sa muli mga katiyats, I'll see you on our next treasure hunting weekend.